Ngayong taon mararanasan ulit ang pinakamatinding El Nino sa kasaysayan. So ano nga ba ang mangyayari? Marami bang mga tao ang mapapahamak sa panahon na ito? Usap-usapan po ngayon sa mga balita, sa social media, ang patungkol po dito sa Super El Nino na mararanasan sa halos katapusan po ng 2026 at sa simula ng 2027. Ayon po sa mga eksperto, pinaghahanda po tayo sa posibleng pagpasok ng Super El Nino ngayong taon po na ito. Nangyayari po itong Super El Nino kapag uminit po ng sobra yung gitnang bahagi ng karagatang Pasipiko. So kapag napakatindi po ng init po na ito doon sa karagatan na yon, doon na po siya tinatawag na Super El Nino. Ngayon, hindi lamang po ito simpleng pag-init ng panahon. Kaya po nitong baguhin yung panahon o yung climate sa buong mundo. At yun po yung kinakatakutan ng maraming tao. Ngayon, tinatawag po siya na Super El Nino kasi nga ito ay napakalakas. Napakatindi po nito at hindi ito basta-basta. Yung pinakamalakas po na Super El Nino, sinasabi po na naranasan pa ito noong 1870s. So napakatagal na pong panahon ito. Halos daang taon na po ang nakalipas. At sinasabi, ngayong taon, sa panahon natin ngayon, as in ngayon po, mararanasan po ulit yung Super El Nino. At ine-expect po at sinasabi nila na mas malakas pa ito kumpara po noon. Kaya nga kung di nyo po napapansin sa panahon natin ngayon, parang sobrang tindi po ng init, lalo na po noong mga nakaraang araw. Napakatindi po ng init. At yan po yung nagsasabi na merong Super El Nino na mararanasan yung mundo po na ito. At kasama po tayo, lalo na po yung bansang Pilipinas. So kapag naranasan po itong Super El Nino, hindi lang po ito basta mainit na panahon, tulad nga po ng sabi ko po sa inyo. Mararanasan po dito yung napakatindi at napakalakas na heat waves sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na po yung Pilipinas. Hindi lang po yun, magkakaroon po ng maraming mga forest fires, mga wildfires, at masisira po yung napakaraming pananim sa sobrang init. Pero ang nakakagulat po dito, bukod po sa init na pwedeng maranasan ng ating mundo at ng Pilipinas, kasama rin po dito yung matitinding pagbaha. Ibig sabihin, sobrang extreme, sobrang init, at sobra namang mga pagbabaha. At mga kapatid, bilyong-bilyong dolyar ang pwede pong maging pinsala kapag pumasok na po itong Super El Nino sa panahon natin. So ano po ang magiging epekto ng Super El Nino sa bansa natin? So tataas po yung tinatawag na heat index. So ibig sabihin po mga kapatid, kahit na nasa lilim ka pa, mararanasan mo yung init. Na kahit yung dati malamig na lugar, iinit po siya dahil nga po sa tinatawag na Super El Nino. So tataas po ng sobra yung temperatura ng Pilipinas. Kung ngayon po mainit na, mas mainit pa po kapag naranasan po yung Super El Nino. So napakatindi po ng mararanasan po nating init kapag pumasok na itong Super El Nino. At hindi lang po yan mga kapatid, papasok din po sa bansa natin yung tinatawag na tagtuyot. Ibig sabihin po niyan, matutuyo po yung mga lupa. At kapag natuyo yung mga lupa, masisira po yung mga halaman. At mababawasan po yung mga aanihin dahil nga po sa sobrang init. So, posible po mangyari yung mga dating may tubig tulad po ng ilog, ng mga sapa, posible po itong matuyo. So, mababawasan po yung pagkukuhanan natin ng tubig sa sobrang init. So, imagine niyo po, sobrang init na nga, tas mababawasan pa ng tubig. So, ano na po mangyayari sa atin nun? Kaya yun po yung kinakatakot ng maraming tao kapag pumasok na itong Super El Nino. Talagang magkakaroon ng matinding tagtuyot na sa sobrang tagtuyot, mababawasan po ang tubig. So, dahil po sa mga mangyayari na yan, ang magiging epekto naman po niyan sa ekonomiya, tataas po lahat ng presyo ng mga bilihin lalo na po ng pagkain. Kasi nga po, kung mababawasan po yung supply ng mga pagkain dahil sa tagtuyot, dahil kulang na po ito, tataas po ang presyo ng mga bibilhin po natin. So mangyayari, mas lalo pong mahihirapan yung mga mamamayang Pilipino, lalo na po yung mga mahihirap. So mas matindi po yung haharapin na economic crisis ng Pilipinas kapag pumasok na po itong Super El Nino. At dahil po sa pabago-bagong panahon at sobrang init, syempre, magkakaroon po ng iba't ibang klaseng sakit na pwedeng maranasan yung mga tao pagpasok ng Super El Nino. Marami po mga tao magkakaroon po ng heat stroke, yung iba made-dehydrate, at mabilis pong mapanis o masira yung mga pagkain dahil sa sobrang init, at maaapektuhan po yung kalusugan ng mga tao kapag nangyari yon. Sa sobrang init, magkakaroon din po ng mga respiratory problems yung mga tao. At marami pa pong mga sakit na pwedeng maranasan yung mga tao kapag sobrang init ng panahon. So dahil po sa mga nabanggit ko po na yan na magiging epekto ng Super El Nino, ito po yung kinakatakot ngayon ng maraming eksperto. Kapag nangyari po yung Super El Nino, marami pong mga tao ang mawawalan ng buhay. May mga nagsasabi po na kumakalat sa internet at sinasabi po nila na pwedeng milyong-milyong mga tao ang mamatay dahil po dito sa Super El Nino. May mga nagsasabi aabot pa po ng halos 50 milyon na mga tao ang posible po na mawalan ng buhay dahil sa pagpasok ng Super El Nino ngayong taon. Sinasabi po nila na mas magiging matindi yung epekto ng Super El Nino kaysa po sa mga bagyo o mga hurricane. Kung nagkaroon na po ng napakatinding Super El Nino, halos daang taon na ang nakalipas,
Ngayon sinasabi po ng mga scientists, mas matindi po yung Super El Nino. Bakit? Dahil nga po sa climate change, dahil po sa global warming. Mas umiinit na po yung ating mundo, mas nagiging extreme na po yung klima natin. Kaya expect daw po natin sa pagpasok ng Super El Nino, sobrang tindi po nito. Kaya ina-expect po nila mas grabe, mas matindi at mas nakakatakot yung posibleng maging epekto ng Super El Nino sa panahon natin ngayon kaysa nung mga naunang Super El Nino. Ngayon mga kapatid, ito po ang lilinawin ko po sa inyo. Kapag pumasok na po itong Super El Nino ngayong taon, hindi pa po yan ang katapusan. Pero mga kapatid, pwede po nating sabihin na yung pagpasok ng El Nino, ito po yung magbibigay sa atin ng babala at ito po yung magsasabi sa atin at magpapaalala sa atin na malapit na po tayo sa tribulation period. Wala pong propesiya na nabanggit sa Biblia patungkol sa Super El Nino. Pero may mga nabanggit po patungkol po sa mga matinding init, sakuna, taggutom, at kakaibang mga pagbabago po sa ating kalikasan. So marami na po ngayong mga propesiya ang natutupad na sinabi ng ating Panginoong Sokristo at mga propesiya na nabanggit sa Biblia. So patunay lamang po yan na talagang malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. May mga sakuna, may mga lindol, may mga salot, may mga digmaan, at iba't iba pa pong mga kababalaghan na nakikita sa langit. Ngayon mga kapatid, kasama rin po dyan yung tag-init o yung tagtuyot. Kasi mga kapatid, sinasabi nga po magkakaroon ng famine o kaya man po magkakaroon po ng taggutom sa buong mundo. So isang dahilan kung bakit po magkakaroon ng taggutom dahil nga po yan sa tagtuyot. Siyempre mga kapatid, mababawasan yung supply ng pagkain. Dahil nga po sa wildfire, masusunog po yung mga forest o kaya man po yung mga pananim. At dahil nga po sa sobrang init at tagtuyot, marami po mga halaman ang matutuyo at hindi na po ito mapapakinabangan. At yun nga po, dahil mababawasan po ng tubig, mas lalo pong mababawasan yung supply ng mga pagkain. Kaya magkakaroon talaga ng taggutom. So yung dahilan kung bakit may taggutom, dahil din po yan sa tag-init. So ngayon mga kapatid, papasok na raw po yung Super El Nino. At yung Super El Nino, yan po yung magkokos ng matinding init at matinding taggutom. At kasama po sa propesiya na sinabi ng Panginoong Sokristo, magkakaroon ng taggutom. Ito nga po ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. So napakalinaw, sinabi po ng ating Panginoong Sokristo na magkakaroon ng taggutom. At yun nga po, ang pinaka-cause ng taggutom ay yung tag-init o yung sobrang init na panahon o yung tagtuyot. So sa pagpasok po ng El Nino ngayong taon, expect po natin na magkakaroon po talaga ng taggutom. Yan po yung magiging epekto ng Super El Nino. At sa pamamagitan po ng taggutom na yan po yung nagsasabi na natutupad na yung mga propesiya na sinabi ng Panginoong Kristo. At tayo po, nasa mga huling araw na tayo at malapit na siyang bumalik. Ngayon mga kapatid, kung natatakot na po yung maraming mga tao patungkol po dito sa Super El Nino na pwedeng maranasan ngayong taon, ay kung titingnan nga po natin, sobrang tindi na magiging epekto nito at sobrang init. Kung babasahin po natin yung Book of Revelation, nakita ni John sa kanyang vision na mayroong pagkakataon po na sa sobrang init, maraming mga tao ang mapapaso na halos masusunog po sila sa sobrang init po ng araw. So mararanasan po yan pagdating ng tribulation. So kung nakakatakot na po yung Super El Nino na papasok ngayong taon, meron pa pong mas nakakatakot dyan at mas matindi. Basahin po natin yung Revelation chapter 16 verse 8. Ang sabi po dito, at ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ng mga tao sa tindi ng init nito. So malinaw na banggit po sa Biblia, mapapaso po yung mga tao sa sobrang tindi at init ng araw. Pagdating pa lang po yan ng tribulation. Pero ngayon, nakikita po natin, sa panahon natin ngayon, nararanasan na po natin yung sobrang init ng araw, sobrang init ng panahon, at papasok pa yung Super El Nino. Papaano pa kaya itong sinabi po doon po sa Book of Revelation, sa nakita ni John sa kanyang vision? Sobrang tinding init. Nasa sobrang init ng araw, literal, mapapaso po ang mga tao na parang sila ay nasusunog. Sabi ko nga po sa inyo, ang tribulation, mararanasan po yung impyerno dito sa lupa. So dahil nabanggit po sa Revelation, mapapaso ang mga tao, talagang sobrang init po sa panahon na yon. Pero mga kapatid, yung Super El Nino na papasok ngayong taon, hindi pa po yan yung nabasa natin dun po sa propesiya sa Revelation. Mangyayari pa lamang po yung nabasa po natin na propesiya na yon na mapapaso yung mga tao sa init ng araw pagdating ng tribulation. Yung nararanasan po natin ngayon na init at yung Super El Nino na darating, patikim pa lamang po yan doon po sa mainit na panahon na mararanasan pagdating ng tribulation. At yung mararanasan po na init pagdating ng tribulation, tandaan nyo po mga kapatid, wala pa po yan sa init ng impyerno na mararanasan pagdating po ng mga tao doon. So mga kapatid, anong punto ko po dito? Nararanasan po natin ngayon yung sobrang init. Papasok po ang Super El Nino na mas lalong titindi ang init. Meron pong sinabi sa Book of Revelation na mapapaso po yung mga tao sa init ng araw na sobrang init po nito. Pero mga kapatid,
wala pa po yan sa init ng impyerno. Maaaring hindi po aksidente na umiinit po sa panahon natin ngayon. Sa pag-init po ng panahon ngayon, sa pagpasok ng Super El Nino, maaaring yan po yung nagsasabi sa atin o nagbibigay sa atin ng warning na tumalikod na po tayo sa kasalanan natin. Maaaring yung init po ng panahon ngayon at yung mga mainit pang panahon na mararanasan po sa mundo po na ito, yan po yung nagpapaalala sa mga tao at nagsasabi na meron pang mas mainit dyan at yun po yung impyerno. Kaya ngayon pa lang dapat yung mga tao sumunod na sa ating Panginoong Jesucristo, manampalataya na po sila hangga't may oras pa. Nawa nga mga kapatid, maging babala po sa atin yung mga nararanasan po nating init ngayon. Maaaring yung mga init po ngayon, pwede pa nating gawan ng paraan. Pwede pa tayong maglagay ng electric fan, pumasok sa aircon, o kaya man po sumilong tayo. Makakabawas po ng init yan. Kumbaga, nagagawan pa po ng paraan yung init habang nasa mundo po tayo na ito. Kahit sobrang init po ng nararanasan natin. Pero mga kapatid, kapag napunta na kayo sa impyerno, wala na kayong magagawa. Wala pong aircon doon, wala pong electric fan, wala pong yelo. Sinabi po ng Biblia, punong-puno po ng apoy doon. Sobrang init. Sa sobrang init talagang mauuhaw kayo pero wala kayong masusumpong ang tubig doon. Tulad nga po ng naranasan ng mayamang tao na napunta doon po sa matinding paghihirap. Kaya ngayon pa lang hangga't may buhay po tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi, manampalataya at sumunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. So mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, wag nawa takot ang mga ibabaw, bagkus maging excited po tayo. Sa mga nangyayari ngayon, sa mga mangyayari pa, tandaan po natin patunay lamang yan na nasa mga huling araw na tayo at malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo. At yan po mga kapatid ay pag-asa para sa ating mga mananampalataya.